Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 23, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 25, verse 31 to 46. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubuklod-buklorin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at ang inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinalatan. Nagkasakit at inyong dilalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan.' Sasagot ang mga matuwid, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?' Sasabihin ng hari, 'Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa.' At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, 'Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasasaapoy ng di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging sandayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako ay may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw.' At sasagutin sila, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?' At sasabihin sa kanila ng hari, 'Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Tataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Sa gospel na narinig natin, nilalarawan ni Jesus ang huling paghuhukom, na kung saan makikita natin na hahatiin ang mga tao parang paghihiwalay ng tupa at kambing. At ang batayan ng paghuhusga ay hindi kung ano ang title mo, hindi kung ano ang pinag-aralan mo, hindi kung anong posisyon mo sa simbahan, ano yung alam mong nobina, kundi kung paano mo itrinato ang pinakamaliit sa mga kapatid. Sapagkat ako'y nagutom at pinakain ninyo, nauhaw at inyong pinainom, etc., etc. At ang nakakakagulat, kapag tinutulungan mo ang nangangailangan, para mo nang tinulungan si Kristo mismo. Kaya sa bahaging ito ng gospel natin, malinaw na ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala. Ito ay dapat may kasamang pagkilos. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pahabaan, patagalan ng pagdarasal. Ito ay kailangan nagbubunga ng malasakit. Kaya nga ito yung tulad ng lagi nating pinapaalala, hindi lang tayo pwedeng lumalim. Kailangan tayo din ay mamunga. Diba? Sabi nga, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Dapat yung ating pananampalataya ay nakikita sa ating buhay.
Marami sa atin ang gustong lumalim, gustong mag-reflect, gustong makinig ng gospel, gustong matuto. Pero kung hanggang doon lang, nako, ako na magsasabi, kulang na kulang. Ang tunay na lalim ng pananampalataya ay nakikita sa bunga. Kung lumalalim ka sa dasal, dapat mas nagiging maawain tayo. Kung lumalalim ka sa salita ng Diyos, dapat mas nagiging mapagpatawad tayo. Kung lumalalim ka sa simbahan, dapat mas nagiging bukas ang kamay natin sa mga nangangailangan. Ang tanong ngayon, may bunga ba ang iyong pananampalataya? Kaya para ma-apply natin ito, ngayong araw na ito, maglaan tayo ng konkretong gawa ng awa, works of mercy. Talagang iset natin ito, wag yung ay hindi, may sobra naman akong barya, yun lang. Gawin natin tong may todo effort for today. Tumulong sa nangangailangan, hindi lang sa salita. Oo, magandang sabihin na, sige sister, pag-pray kita. Pero mas maganda, maramdaman nila tayo. Pangalawa, magmalasakit tayo sa pinakamaliit na makakasalamuhan natin ngayon. Kung minsan, baka yung tinitingnan mo mababang janitor, yung mga pulubi, yung mga may sakit, tandaan, naroon si Kristo. At pangatlong challenge, gawin nating lifestyle ang kabutihan. Hindi lang kapag may project, kundi araw-araw, ugaliin nating tumulong lalo na sa nangangailangan. Let us pray. Panginoong Jesus, turuan mo kaming makita ka sa mukha ng bawat nangangailangan. Huwag mong hayaang manatili lamang sa salita ang aming pananampalataya. Gawin mo kaming mga taong hindi lang lumalalim, kundi tunay na namumunga. Nawa sa bawat gawa ng awa, ikaw ay aming mapaglingkuran. Amen. Kung may kakilala kang gustong lumalim sa pananampalataya, pero kailangan ng paalala na dapat itong mamunga, i-share natin yung audio gospel na ito. Hindi lang sa kanila, kundi sa ating mga kapamilya, sa ating mga ka-GC, kamag-anak, sa ating mga kaibigan o classmate. Minsan, isang simpleng pag-share, nakakatulong tayo sa iba, lalo na kung mag-move into action sila. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.